Good evening, my dearest fellow Sorgenius, my dearest brethren. Let us pray. Father dearest, in the name of our dearest Jesus, once again I beseech thee, I pray, help me bring good my message. I beseech thee, O Lord, bless my dearest fellow Sorgenius. Anoint thy word of God. Cast out unbelieving doubts from them. In the name of our dearest Jesus, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. In Jesus' name, amen. Be seated, please, and this brethren. Akong hinigog mga kaitsunan ini sa Surigao. Kung way ka matuuran, kining atong gihimo, ibisan usa ka segundo di ko maani Surigao o sa Pilipinas kay dito na ako sa Amerika, midagan ako, nakayog kog maagaw na ng komunismo ang atong nasod 1986. Hindi ko alam kung anong layunin ng mahal na Panginoon. Dahil bago ako tumakbo sa Amerika, mayroon din layunin na ako magkrusada doon kasama mga preachers, pati mga anak ko, 3, si Lalay, si Pitsi, at si Ted. Doon na nga sila nag-aral sa Amerika habang kami nagkrusada doon. Dahil sa aking takot sa komunismo, na ako'y nagkamali, bakit ko matatakot? Matatakot ako sa demonyo? Mas katakutan ng Diyos. Dahil kaya sa impyerno, kukunin ang buhay mo. Hindi ka magmamana ng buhay ng hanggang. I committed a great blunder. Nagawa ko yun, maaari di ko pinag-aralan ang aking decision dahil niatong tungura, milyon nagbabalsa ng mga NPA, mga komunista gikan sa Quezon City, hangtod sa Dewey Boulevard, sa US Embassy. Doon ay yun, great necessity to get visas from the US Embassy. Importante kayo nga ako makuha mga visa sa US Embassy para sa akong pamilya o mga preachers, mga workers. Pag-adto ko sa US Embassy 1986, denied. Unsay akong mistake nga denied man, gikutan ako, doon na ba imong mga igsoon, mga kalumunan, relative sa Amerika, doon na. Apada doon nag-advise ka na ako, huwag mo sabihin, ayaw prangka ng tinuod, ayaw magsulti tinuod para ka maaprubahan. Pag iyon ko doon ay mga kaigsunan ko sa Amerika, deny. Ang reason nila, na kung tuay imong mga igsoon o mga ginikanan sa Amerika, di ka na mabalik din eh. Kaya, deny. Pagkatapos sila pila ka buwan, bibalik ko sa US Embassy. The same question. Doon na ka ba yung mga igsoon? Ginikanan sa Amerika? Doon na. Kinsa? Papa ko, mama ko. May igsoon ko. Kinsa pa? Si Judge Almeida. Judge ng Jesus City. Nagkayon kong makatabang kini. Kung doon ako igsoon sa Amerika, doon ay magagarantiya, ma-approve
lalo na denied. Di ka na mabalik sa Pilipinas. Gusto ng US Embassy, mabalik ka din eh. Para di mapuno ang Amerika. Madismaya ka. Milabay ang pinakabuhan. Balik ka sa ko. Isip Christian, doon na ka ba yung mga ginikanan sa Amerika? Doon na. Denied. Nag-ingon ang mga ahente sa mga agencies. Huwag mo sabihin ang totoo, sabihin mo wala. Ngunit sinabi ng Revelation 21, verse 8 sa Biblia, no man that maketh a lie will enter heaven. Hindi na balik ko patayin. Ano gagawin sa akin? Huwag lang ako magkasala sa Diyos. Huwag magsinungaling. Sasabihin ko ang katotohanan. Totoong totoo. Nakita ng Diyos ang aking takot sa Kanya. Takot ako magkasala. Pagbalik ko, ika-4, ika-4. Makita ninyo din ang leksyon ng pagsalig sa Ginoo o pagbantay sa iyang mga pulong. Kung ang Diyos makita na ikaw na hadlok pagkasala alang kaniya, igihigong pamusiya, maghimo siya sa milagro para ka maluwas sa imong problema. Ikaport, pagbalik ko, ako'y nag-ingkod, malayo. Sa bintana ng mga konsol, gitawag ako, dagang kayo, pila ka gatos, o libo, naghulat, bago lang ako. Gitawag ako. What can I do for you? Sabi ko, I want to go to States. I have my invitation from a friend of mine in America. Oh, here is an invitation. My credentials. Oh, no need. Ilan kayo? Pila ka mo? Ay, marami kami. Ilan? More or less, mga 17. Okay. Saan sila? Eh, wala yung mga anak ko. Akala ko ba disapprove? Wala mga anak ko. Na-approve ang pila, mga 7. Pagbalik ko, aprobado og pagkaugma, aprobado tanan, nakakuha ko na 17 visas. It's a miracle. Kay dunay atong membro din nga anak ng bilyonaryo, tag-iya ng Hyatt Hotel. Si Raton. Si Brother Robe. Kining si Brother Robe, siya bang mipalit nag-take over ng business nila 20 corporations sa Antiro Kalabutan. Maghatag ka na kanako 50 mil, maghabong siya kanako, ibalik ko man after a week maghabong siya o sa magkibalik ko ni Beloved Evangelist ang 50 mil. Ma-surpresa siya. Gibalik ko. Wako kuha. Wako na bata ang 50 mil. Nag-explain ako. Ikaw, mukita kag hundreds of thousands a day. Dawatong ko ang imong 50 mil. Sa Biblia, nag-ingon, ihatag mo ang imong tithes and offering. The lowest that you can give is 20%. 10% tithe, 10% your love offering. To prove the sincerity of your love to God. When you give, God will bless you more, will give you more. For giving is receiving. Dawato kung imong 50 mil, aasa ka na ikaw pagpapalay ng Diyos. You'll be hoping that God will bless you in return for your 50,000. You will blame me if you do not receive anything from God. So I tell you frankly, maliit yung 50 mil na yan. Naliksinan sila. Ito ay nadisgrasya. Nakabaril. Tatakas, pupuntang Amerika. Pumunta sa Ibasi. Dalang ka ng bodyguard. Member din dito natin. Kanyang buhay.
Tingnan mo, pag naglingkod sa Diyos. Pag ikay tunay naglingkod sa Diyos, sinabi ng Biblia, hindi ka buntot, ikaw lagi sa ulo. You'll not be capital, but the head. Just a mere boy, he became the manager of almost all the corporations, of the billionaire, member of House. Duhay lang, ha? Nahimog manager. Grabe din, eh. Grabe mo himala, mga milagro din, eh. Doon ay muchacha, member din, eh. Ang amo niya, wa may makita na kasaligan, ang himog manager, ang iyang muchacha, babae, himog manager ng corporation sila. Kining si Bati Rube, niyato sa ibasi, nangayog visa. Wa gyud-approve ang iyang manager nga boy, gihimog manager, wa gyud-approve ibisan unsay gihimo. Apan sa atong pagsalig sa Ginoo, daghan kayo ako nakuha visa, nakaadto ka sa Amerika. Samantala kami nagkuhan dito minual. Makita mo ang mga milagro, Ginoo tinuod ayo. Pag-adto na mo sa Georgia, miagi kami sa New York, Jersey, Ohio, Pennsylvania. Diha sa Ohio, daghan kayo mga usa. Makita mo daghan na ligsan. Mga patay, kayo mga bago pa, doon na mainit pa, doon ay usa na halos ka pareho ka dako ng kabayo. Mahabong ka na pulso ay sungay. Nag-ampo ako, Ginoo ko, gusto ko magkakaroon usan. Mukuha ko yung bago pala naligsan. Yung bago lang namatay ba? Bago lang na tamaan. Kaya in one day, mga thousands ang mapatay araw-araw. Masagasaan, maligsan. Patungo kami doon sa mga lugar na lahat ay hotel. Wala kang malutuan. Kung bibigyan ako ng usa ng Panginoon na yung kapapatay lang, saan ko lutuin? Huhuli ka ng pulis? Saan ka nakuha niyan? Sinadya mo pagsagasa, pagligis para imong kuhaon. Bawal dito. Dili, dito gutan ka na. Dakpon ka. Kung mo nag-arad bang kita rin eh. Binagis. Huwag ko yung makikita na bago palang baliksan. Apan pagbalik na mo, daghan kayo ako nakita na mga mainit pa ang lawas, naligsan, dala ko sa New York, dito na mo nagluto ang mga usa. Kaya tinuod gid ang Dios. Dili tanan imo pag-ampo dunggon, ampo na makadaot kanimo. Kanang ampo na makaayo kanimo, dunggon niya. Duri ampo ninyo diri, Ginoo ko. Ayo ha, sakit karon. Nahibong Ginoo, pag maayo ka karon, di ka na mabalik dinhi. Di magkayo ka nimo. Kaya ang kinahanglan sa Ginoo, maglingkod ka, magsilbi ka kaniya, aron ka mo sa langit, di ka may sa impierno. Kaya doon ay gradual, doon ay instant. Kanang instant, nakita ng Ginoo, ibisan unsay mahitabo, magalingkod ka kaniya, magsilbi ka kaniya. Di lamang para ikaw maayos sa sakit, kundi ikaw magsilbi kaniya. Kaya ikaw ay tagal ng pagkaayos sa imong lawas, sa imong sakit. Kaya nakita ng Ginoo nga ang kinahanglan mo ang pag-adto sa langit at buhay na walang hanggan. Kinabuhay nga may katapusan. Kaya ng uban, maayo lang 20%, 50%. Doon ay mga resource ni Ana. Ang uban doon ay anting-anting. Nagpaampo sa Ginoo. Apan, dito magsalig sa anting-anting. Dito magsalig sa mga cross-cross. Dito magsalig sa medisina. Nagpaampo sa Ginoo, patabangan mo sa imong cross, patabangan mo sa imong anting-anting, patabangan mo sa imong medisina. Usa pa sa Ginoo. In God, nothing is impossible. He is a powerful God. He is a powerful God. Irebre, napaka-powerful ng Diyos. Sabi sa akin sa Lunita, mahal na pastor, yung mga tao na yun, dumarating, may mga sandata, pupunta na sa iyo. Pupunta na sa akin.
Yung pag-attack ko ng communism, satanism, beware. Sabi ng Diyos, magkusada ako. After the crusade, nakita mo, before the crusade, magbarsa mga NP, mga komunista, milyon. After the crusade, kahit 1,000, wala na nagbarsa. Nawala. Tiribig, praise the Lord, glory! That is my God. Dunay, idol ka na ako, mga 1 o 5. Dunay mga armas. Nag-ampo ako. Naghabaw sila, nangawala ba? Nawala! Si Brother Eric, dunay among chapel ito sa Sariaya, Quezon. Wala yun, di na yun ba ligtas, di na malibre. Kay, dito to ka nag pasil, revolver. Sa likod, nag-ingon ang NPA. Ayaw magtanaw ka na ako, lakaw, pagtanaw mo, patay ka. Ito daw masya, nagbilang ang NPA. 1, 2, misinggit siya. Hallelujah, praise the Lord. Pagtanaw niya, wala nang NPA. Praise the Lord, glory. Baka giit sa Ginoo sa impyerno. Ginala na sa impyerno. Grabe, Ginoo. With God, nothing is impossible. You can be more than a conqueror. You fear no one. Hallelujah. Praise the Lord. Terrible ang Ginoo. Just 5 months, 6 months ago, nagkusada kami sa Marikina. Ang mga workers nagdala ng mga bangko, Kalamasilya. Kaya magpasalamat ka mo din. Pasalamat kita sa Ginoo. For the last 27 years, ako nagkrusada. Doon ay kalipay ko, mabati. I can feel peace and joy in my heart. When I see you sitting on the chairs, free, libre. Sa Manila, Exeday, di ka makalingkod kung may bayad mo ng 12 pesos sa lingkuran. Exeday. Ni may Exeday din eh. May katrabaho nila. Kena. Wow, may gugma, kaya wow, may Kristo sa kasing-kasing. Puro drama. Ang mga bibro, huwag Espiritu ng Diyos. Magpaulan sila, magpasuga. Siya daghan nag-suicide. Leo Putlon, mukawa sa building. Tatay, sipa ko ng ulo ng sundan. Nangabuang. Gingan ko sila. Ayaw ka mong kato sa El Shaddai, kaway Holy Spirit diha. Pulos mga drama-drama. Ang mga nanguna diha, komedya, puro biro, komedya. Wala ka na sa Diyos. Kung mahal, praise the Lord, hallelujah, glory. So kung na Ginoo, no gisting. No joking. Di ka magpatawa. Mga green jokes. Kaya makita mo, tinuod, kung naa ka sa Ginoo, akong ipa-explain sa inyo, kung saan na di ko mo lamano, di ko mo tanaw kaninyo, si Prophet Elijah, gisugo, o si Prophet Elisha, gisugo, si Gehazi. Gingnan, ang puwa katong patay. Do not greet anyone. When you are in a mission, spiritual mission, do not greet anyone, lalo na dinhi. Magkaigo ka mo usap, pirma mo doon si Ibis Almeida, di mo katawa. Pagkatawa ko, mutanaw ko kanin mo, mawala ang virtue, ang power, mawala. Yadi, kung ito, kung mahimo, di ko tanaw kaninyo. Pagtanaw ko kaninyo, isa lang kamo. Amen? Praise the Lord, glory! Why? It is my experience. 10 years ago, 15 years ago, nitanaw ako sa kababae, dalaga, 16 years old. Nagbayar ba ako? Kagwapa ng babae na kini. Niini. Nudako ang mata ko. Nuhubag. Niluhod ako, Lord, pasaylo ako. Di ko na utrohon. Naayo ang akong mata. Grabe, hallelujah. Praise the Lord, glory. Ang naghakot ng mga bangko diya, kanang masilya, gitiro ng mga ragadik, bung, 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 bung. Sige ng kablet, wide yun, ni buto, ni isa.
Di nailhan nila mga nag-adik, mga siga man sa Marikina. Niadto sa kilid, nag-inom-inom gapon, naghubog-hubog. Pagbalik nila, dala pulis, arestado, ng SWAT, arestado, bilanggo. Ang ako, mga pagkipasaylo, uy, napakita ka dito ng amahan. Niadto, na ang testigo ko, pato sa balay nila, Sila malakas, pulis, malakas siya sa Quezon City. Kung doon ay problema ako, tabangan ako. Ito ba ang among mga workers? Nakita mo yung dyaryo ni? Kining dyaryo? Nudaog si Ramos, Beloved President Ramos, tungkol kang Almeida. Nidaog! Pagka-presidente. Kaya ni Bas Almeida magpatanggal ng cabinet member o kaya sa magputang ng cabinet member. Hinapirma ho. Si Ramos, Beloved President Ramos, nagsulat kay Bas Almeida. Himuon o Sekretary of Tourism ang iyang igsuon nga si Judge Almeida. Ikaw, pulis, magpromisa nga protektahan ang among evangelista, way sa hadlokon mo, hadlok ka, way among hadlokan diri, kaamong komunista, intil kalibutan, duwa ko hadlok sa mga komunista. Intil kalibutan ba NP, way among hadlokan diri, sila hadlokan na mo. Nasibo ka pulis. Oh, nihilak na siya. Bilang mo ngayong anak. Pila ka buwan. Di pasaylo, nakita ang milagro nga bala mga hinagiban laban sa mga Kristiyano, why kwento? There's the power that earth can tie you down. Isaiah 54:17, no weapon that is formed by body will prosper against you. If my righteousness is in you, if Jesus is in you, Jesus is our righteousness, Jesus is our righteousness, our katuwiran. If Christ is in you, become righteous. Tinood ang Ginoo, He created heavens and earth in just 1 second. He created our planet. He can cause everybody to disintegrate, mawala in just in 1 second. Kung anak ka niya, pasagdan ka ba? Anak ka na Ginoo, mahadlo ka kay kinsa? Why demonyo mahadlo ka nimo? Pag ang Kristo na ka nimo, anak ka ng Diyos, nagpagmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah, praise the Lord. Experience ko kayo sa Amerika, 1988, 89, mauli ko sa Pilipinas. Gisugo mo ako, gisugo, mauli ka na. 87. Huwag ko mauli, nasakit ako. Hapit ako mapatay. Pag yung Ginoo ko, mauli na ako. Naayaw ako sakit. Tugnali, pag uli, alas 12, alauna, ang aeroplano, wa pa'y ticket ko. Hinabot kang Northwest from San Jose to San Francisco ay 45 minutes sa travel. Nagkakong ticket, 20 minutes lang. After 20 minutes, mag-travel kami from San Jose to San Francisco. So, ang akong auto, ang akong napalit, milagro, tanan milagro yun. Ang worth $14,000 na kotse, nakuha ko 4,000 Buick, halos brand new, wag magamit. Kaya ang milyonaryo nagpalit niya to, gigamit. Paggamit niya, after 20 minutes patay ang makina. Wagin ba discover ng mekaniko asang depekto? Hay depekto niyang kotse, Buick, bago. Gibaligya na lang sa second gibaligya. Di nakita ko. Ay brand new ha. $4,000 lang. Gipalit ko. Si Brother Roser, naman siya. Kaya milagro. Kaya pag close ng windows, mulait. Paglait, di, muhin na tayo ang baterya. Maigi, ang himo ng tagiya, gibaligya na lang barato. Akong napalit og $4,000. Brand new. Si Brother Roser, pumunta sa puwit, sinara, lakas.
napatay ang ilaw. No, bra, nitakbo, midagan kami. Wala gid mapatay katong makina. So, worth $40,000, nakuha ko $4,000. Among gigamit pag-adto San Francisco. Just in 20 minutes, na 45 minutes, daganan mo ka na San Francisco. It will take you 45 minutes. Kahit na 75 miles per hour ay mong dagan. Kaya doon ang mga radar, mga pulis, di ka makaluwas. Eh, habulin ka. Bukdon ka. Apan kami, ipadagan. Pila? Pila? O isang dagan na to? More than 200 km per hour po ang takbo namin. 150 miles kami. Lulag pa sa, sa speedometer, nulagpas. In other words, more than 150 miles per hour. Multiply that almost 2 times, almost 300 kilometers per hour. Ang among dagan. Grabe kayo. Nag-ampa ko, Ginoo ko. Tingnan mo ang tao nga way pagsalig sa Ginoo. Way pagsalig sa pag-ampo. Pag mag-ampo ka, magsalig ka, nga ikaw ay tumagon sa Ginoo. Dahil mabuhutan mo siya. Buhutan na Ginoo, tumagin sa mga ampo. Ginoo ko, ang aeroplano, daota para di makalakaw dayon, para di ako mabiyaan. Daota. Unsay natabo. Pag abot ko na daot ang aeroplano, tulog ka oras, wa maayo. Nadaot. Naguba. Grabe ang prayer ko. Lord, guba ang aeroplano para makaabot ako. Pag abot ko, guba, wala hal makalupad. Hallelujah. Praise the Lord. Nag-ampo ako na makaapas sa aeroplano. Pagkatapos ay pagguba pa. Pagkatapos, muda ka ng tuna kayo. Nag-ampo ka na. Usong pa, tuna ka pa magdagan. Kung lumang gani, patay ka. Way pagsalig sa pag-ampo. Ako naliksyonan nga ang Diyos ay butubag din. Kung doon ay imong kinahalan kani. Ganyan kabuutan ng Ginoo. Hallelujah! Praise the Lord, glory! Hallelujah! That's why you cannot blame me. Di mo ako mabasol nga kumuluhod usahay tag 8 ka oras gikan sa puntag di sa gabi hangtod di sa gabi hangtod sa puntag pag-ani na sa Cebu gikan sa alas 11 hangtod buntag ako nagadaig nag-ampo way ko tulog makatulog ko sa ugma pagka buntag na mga 1 ka oras o 2 ka oras kala hangtod pag-ani din di ko huwag ko makatulog sa gabi ibisan sa minuto nagdaig ako nag-ampo perme sa gabi ibisan sa minuto nagdaig ako nag-ampo perme makatulog ako kung buntag na sa 1 ka oras 2 ka oras hangtod karon mao gini wa pay tulog gamay lang kayo apan buhi pa ang Diyos magpaghatag imong kusog it's God that will give you strength health imbito ng tanan pagtulog imbito niya kung dunay imong himuon nga kalisdanan alang kaniya you'll receive great blessings from the Lord amen praise the Lord hallelujah dagang kayo din nag-fasting, 20 days, 40 days, 60 days, 80 days. Sila brother Arman, nag-fasting, ito ubang pa. Sino pa nag-fasting? Brother Joe? Ngayon, karoon lang kaon. Ngayon lang kumain. 40 days para Surigao. Mag-fasting na para Cebu o para Davao. No ka na, nasa Biblia. Ating buksan, let us open our Bibles, Matthew 17, verse 16, 17, 18, 19, and 20. Our beloved Peter was rebuked by our dear Jesus. Why he could not cast out the demons of lunacy from a child. Wa maayo ang bata na dunay sakit, pag-ampo ni beloved Peter. But it does not follow that
Peter says to be a man of God. There was a reason. Because Peter failed to pray hard. He did not fast. Wa magpuasa si Pedro. Imagine, no? Kung doon ay maayo nga po, tiyang, mga kuba, buktot, maayo. Sa likod ni Ana, grabe pag-akampo, ay kakong-kakano ay tulog-tulog. Grabe ang sakripisyo ng mga minugad. That's why I do not take it for granted. When you see signs and wonders and miracles, grabe, come to this truth, for it's now the truth. You have found the truth. Continue in the word of God. If you contain my word, then you are my disciples. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Free from the clutches of the devil, from the fires of hell. You'll be free from deception, from the demons. You'll be set free. When the Lord is with you, you have liberty from heartbreaking problems, from any problem, from any incurable sickness and diseases. Apan ko ikaw pa maayo, tingalig doon na dipito ka nimo, kulang ka sa paminaw, kulong sa Ginoo. O ang nag-ampo ka nimo, kulang pa sa pag-ampo. Pero tanan gud maayo sa pangalan ni Hesus. Ug sa nagingon dinhi, how can you escape the fires of hell if you neglect so great salvation, wrought with signs and wonders and miracles, and witnessed by gift of healing? Dunay testigo, dunay prueba, ebidensya, ang imong sakit nga bunga sa kasalanan, maayo sa ngalan ni Hesus kung mabastayin ako sa imong sala. But do not use yourself as a basis in believing. Maari, kuwang ka sa pagsalig, kulang ka sa pananampalataya. Tanawan mo ang mga nauna kanimo. Doon ay mga bulag na kakita, doon ay mga piyang na kalakao, kahit doon na sila ipagsalig sa Ginoo. Kaya patuloy, gumaling o hindi gumaling, ang target mo ay langit at buhay na walang gang. Nalalaman mo ng katotohanan, nakita mong katotohanan at hindi ka gumaling. Ang ibig sabihin, dahil hindi ka gumaling, siyang sakit na cancer na diabetes, hindi pali, may impirno. Hindi ko nakita na kayo gumaling. Ang iba ay nagsigaling dahil sila nagkaroon pananampalataya sa Diyos. Hindi ka gumaling, dapat ikay wise, lumapit ka ng lumapit sa Diyos, magtitis ka, idilawran, ikay kagaling din sa pangalan ni Jesus. Gumaroon ka ng pananampalataya. Nakita niyo mga himala, milagro din cling to the top. Panghawakan mo, kuptikiri, nina ang kamaturan. Dunay prueba, dunay ebidensya, gahom nga dili mahimo ng yawa, gahom na dili mahimo ng matik ng tao, ang makahimo nini, kundi Diyos lamang na buhi. Hallelujah! God, a living God, a loving God, our destined Jesus, our loving, adoring Savior. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Kindly read it, Matthew 17, verse 16 up to 21. Mateo Kapitulo 17, versikulo 17 hangtod 21. Ug si Jesus mitubag nga nag-ingon, o walay pagtuog hiwi nga kaliwatan, unsa ba kataas sa panahon nga gikinahanglan pa sa akong pagpakig-uban kaninyo? Unsa ba kataas sa panahon nga gikinahanglan pa sa akong pag-antos kaninyo? Dada siya dinhi kanako. Ug gibadlong ni Jesus ang yawa ug migula kini gikan sa bata, ug ang bata naayo diha-diha. Ug kang Jesus miduol ang mga tinunan nga sila ra ug miingon kaniya. Nganong wala man kami makapagula kaniya. Kanila mitubag siya nga nag-ingon, tungod sa kadyutay sa inyong pagtuo, kay sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga kung may pagtuo ka mo nga ingon og liso sa mustasa, makaingon ka mo ni ining bukid, bumalhin ka, gikan dinhi ngadto didto ug kini mobalhin. Ug walay magamakuli alang kaninyo. 21, apan kining mata nga dili mahimo sa pagpagula, gawas pinaagi sa pagampo ug pagpuas. Amen! If you are a child of God, indwelt by the Spirit of God, for God is love, you have a great burden for those who are sick, that needs longer prayer and fasting. If you fail to fast and pray, our loving God will rebuke you.
Imagine you can do something for the helpless, the sick and the mean. Just a little sacrifice. You fast and pray. Anyway, God will reward you for your sacrifices. Ang mga tao maluwas sa pagkalimbong sa yawa, sa ibang pag-ampo magpuasa ka, muhilang ka sa Ginoo, di ka matulog ang imong mga pag-ampo dungkong sa Ginoo, alang-alang sa upan. Oh, hallelujah! Kining tanan, kayuhan sa tanan. Nag-ingon ang Ginoo, because you do not fast and pray. Pedro, mangisda. Pasalamat ka, mangisda ka lang. Ginamit kita ng apostol. Mangisda lang. Imagine, one day, ang atong buotan nga Ginoo dito sa dalampasigan, sa seashore, sa baybay. Nakita si Pedro, way kalipay, mangisda, Sister Man, sila dyan, way nagkong isda, ibis at ibis, way kalipay, may uli, naging Ginoo, pahula maong barko ninyo, kay magwali ako. Ang Ginoo, way kapilya, sa gilid ng dagat, sa silong ng kahoy, ang tagiyan ng langit at lupa, naghatag og pulong sa Ginoo upa aron ang mga tao makadol kaniya, way kapilya, way ang building ang iyong simbahan, apan kahit saan, ibisan na sa dalang iglesia nga muto kaniya, mga tao mudawat sa iyang espiritu, buksan ang isipan, sila ang mahimong iglesia, magmamana sila ng buhay na walang hanggang. Di pa alam. Nagtudlo siya. Unsaon pagkato sa langit, ang buot nga Ginoo. Pagkatapos, kining tanan makita na. Tinod ang giingon ini, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Because your salvation, spiritual, that the kingdom of God reigns in your heart, that Jesus will be in your heart so that you are ready for heaven, is more important than anything else. For going to heaven is the greatest matter of importance. For it is appointed unto man once to die, after this the judgment. Any time you are going to die, if you have not become a born-again Christian, surely you will be cast into